Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat ng naabot ng pamamahala ng ating channel nito. Sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Muli tayong magpasalamat kay Abay Yawa sa buhay na ipinagkaloob niya. Sa lahat po ng ating mga kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Yawa. Ngayon po ay June 28, 2025 at ganap na po alas 4:24 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng mga unknown viewers, sa lahat po ng mga nakakapanood. Salamat po. Salamat po sa mga hindi namin nakikilala at kayo po ay nakakapakinig. Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang hapon sa lahat po ng ating mga nagbukas ng kanilang mga tahanan, kanilang mga cellphones para tayo ay mapanood. Marami ho akong tinatanggap ngayon na mga iba't ibang pangalan at tayo po ay natutuwa at nagagalak na marami po ang nakakapanood dito po sa ating Facebook Live kumpara natin dun sa ating sa YouTube. So maraming pong salamat doon sa lahat po ng mga nakakapanood. At hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangapangalan, ay maraming pong salamat. Una, kay Abay Yawa, at kayo po ay naging bahagi dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Maraming pong salamat sa inyo. Ang ating pong paksa sa hapon pong ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-6 na bahagi na o yung panghulian. At ito yung paksang sa aklat ni Juan. Ang sabi niya, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. At muli, isang magandang hapon po sa bawat isa, isang mabiyayang pakinig. Gawin po ni Abay Yawa na magbukas po siya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yawa. Magandang hapon, Sister Loren Paulan, Troy Corsiga, Sister Vivian Bando Humana, Brad Emiliano Umali, Junior Cecil Manyoso, Sister Chris De La Cruz Kim, magandang hapon, Brad Noli Tungkua, Sister Ging Makar, Juliet Umali, Carlo Roll, Lisa Indenibli Corsiga, Brad Edmundo Umali, Brad Wilfredo Bedes, ganun din Sister Dominga at Pedro Bedes, magandang hapon po sa inyo. Brad Sam Rotoni, magandang hapon. Joel Suela. Ang oras na po natin alas 4:27 ng hapon. At Sister Shirley Reberiza, magandang hapon po. Ayan. So, bukas kung loloobin ni Abay Yawa doon sa mga nagtatanong regarding doon sa ating Zoom meeting, alas 4:30 ng hapon, bukas po. Sa Zoom, Zoom, alas 4:30 ng hapon, bukas, 29, huling linggo ng buwan, para doon sa mga kapatid na nagtatanong. Sister Lori Calderon, magandang hapon. So, 4:28 na. Bakit napatuloy ang pagkakasala ng
relihiyon. Kasi iniisip po ng marami, yun nga, may nangangaral, may pinapangaralan, may simbahan, natulad may nagsisimbahan. Siguro matatanong lang natin, yung bang ipinangangaral doon sa pinangangaralan ay utos ba ni Abay Hawa? Kasi napakalaking pagkakamali kung ang pinakikinggan ng isang pinangangaralan ay utos ng tao. Ibig sabihin, nagkaroon ngayon ng takot sa tao yung mga tinatawag na mga miyembro, yung tinatawag na mga kapatid. Ang takot nasa tao, wala kay Abay Hawa. Kaya tuloy-tuloy lang ang gawa ng kasalanan. So nagiging kapaimbabawan lang, panglabas na anyo lang na yung sinasabing meron silang Diyos, baka Diyos sila. Pero ang totoo, wala ho. Lumalakad lahat ng reliyon sa laman. Ibig sabihin, patuloy lang sila doon sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga, itsura lang ho sila ng patay. Bagamat gumagalaw, pero nananatili silang walang komunikasyon kay Abay Hawa. Hindi katulad nung nasa kapulungan ka, mismong si Abay Hawa, bilang siya yung banal na espiritu, siya yung nananahan. Yan ang pagkakaiba ho kasi ng mga nasa reliyon at saka nasa kapulungan. Ayan. Brad Leonardo Porciga, Brad Nel Umali. Kaya yung iba, dahil dun sa kanilang mga kasalanan, ang pantapal nila ay di pera. May kabuluhan mo ba? Wala ho eh. Sa alas 4 medyo na tumungo na tayo dun sa ating paksa. At dito sa panghuling bahagi, mas malalaman natin ano ba ang dahilan, bakit ba nalaman natin na tayo ay isang makasalanan. Kasi nung una, wala tayong nakikita pinagtatanggol natin yung ating sarili bilang isang gumagawa ng mabuti. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Di ba? Yan ang ating bukang bibig nung una nang tayo nasa reliyon. Kasi ang alam ko talaga, gumagawa ako ng mabuti. Wala akong nasasalangsan. So lahat yun ay pawang mali. Ang ating ginagawa ay pang sariling pagkaunawa. Iba ho kasi noong tayo ho ay tawagin. Ito ho yun. Para ho mas lalo nating maintindihan ano ba yung kasalanan. Alam naman natin na pagsalangsang yan sa kautusan. Di ba? Alam natin yun na pagka ikaw ay nagkasala, sumalangsang ka dun sa kautusan. Ang problema lang ay wala naman tayong pagsisisi. Wala naman tayong, hindi man nababago yung buhay natin. Tuloy-tuloy lang yung paggawa ng kasalanan natin. Ay pagmamalaki pa nga natin. Di ba? Naipagmamalaki natin. Kung ikaw ay lalaki, 2, 3 ang asawa mo. Naipagmamalaki mo na matikas ka, macho. Wala ang pagbabago sa buhay. Tandaan mo natin doon sa bilang 15:31, ang sinasabi diyan, sapagkat kanyang inamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kanyang utos, ang taong yon lubos na ihiwalay, ang kanyang kasamaan tataglayin niya. Once, ito kasi nangyari doon sa Israel, sabi niya doon sa 30, sabi niya, pero ang sino mang nagkasala ng sinadya, katutubo ng Israelita man o hindi, na lumapastangan sa Panginoon, kailangan huwag man niyong ituring na kababayan. Mabigat. Doon sa Israel, pagka ikaw ay lumapastangan, nagkasala, huwag mo na wikang ituring na kababayan yan. Dito, nangyayari ho ba? O 31, dahil sa itinakwil niya ang salita ng Panginoon at sinuway niya ang utos nito,
huwag na siyang ituring na kabilang sa inyo, mananagot siya sa kanyang mga kasalanan. Sa ibang translation, ang nakalagay doon, dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, kung siya ay nagkasala, hindi na ibibilang doon sa bayan ng Israel at hahantong sa kamatayan, siya na yung may gawa para mamatay siya. So, ganun din, sa panahon kasi natin ngayon, kung patuloy tayong magkakasala, yung kamatayan nakaambayan Brad Jesse Juarez, magandang hapon. Melchor Pasis, Sister Lolita Porciga, ayan. So, maliwanag doon sa ibang version, ang nakalagay, dahil nilabag niya ang kautusan ni Yahweh, siya ang dapat sisihin sa kanyang kamatayan. Ganon din naman sa panahon natin ngayon, ganon din. Habang tayo ay nagkakasala, yung salitang kamatayan, nakakabit na eh. Yan ang hindi naiintindihan ng mga nasa reliyon. Mga reliyon, hindi nila naiintindihan. Kaya nga walang pagbabago yung buhay ng isang tao na nasa reliyon. Maging Muslim ka man, born again ka man, Baptist ka man, saksi ka man, Jehovah's Witnesses ka man, Seventh-day Adventist ka man, Katoliko ka man, dahil wala yung pangunawa, patuloy lang silang gumagawa. Ibig sabihin, wala nagpapaalala sa kanila. Wala nagtuturo sa kanila. Di ba? Kasi nga, doon lang sila nakikinig, doon sa tao. Doon sa mga mangaral. Wala si Abay Yahweh. Talagang totally wala si Abay Yahweh. Sa lahat ng reliyon, Ayan. Isa pa. Doon sa 3:20 ng Roma, sabi doon, sapagkat walang sino mang ituturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng mga gawang batay sa kautusan. Sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay nagkaroon ng kamalayan sa kasalanan. Kaya pala, ngayon lang natin ang intindihan, nung tayo ay nasa kapulungan, na yung salitang kasalanan na binabaliwala natin nung una, mahalaga pala yun dahil yun na nagtuturo sa atin. Tinanin niyo yung sinasabi dito ni Pablo sa Roma 7. Tapos 20 pinasa ko Sabi niya, sapagkat, ito yan 3:20, sapagkat walang sino man ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ito yung dahilan sa halip, ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Pero sa atin nung una, baliwala. Hindi natin alam yan. Kasi nabuhay tayo, meron tayong reliyon, meron tayong tinatawagan, ang akala nga natin at ipinagtatanggol pa nga natin yung ating reliyon. Pag tinatanong tayo, ano ba ang reliyon mo? Katoliko ako. Liad na liad yung dibdib, taas na taas yung noo, na Katoliko ko. Sa iba naman, Iglesia ni Cristo ko. Para bang doon sa reliyon mo, andun yung kaligtasan, doon ka mapupunta ka sa langit, hindi ka mapupunta sa impyerno. Ganon tayo nung una. Bulag na bulag tayo. Ano ba yung kasalanan? Di ba? Fortunato Juarez, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Ayan. Leonardo Corsiga. Sisingin ko lang ng bagay para hindi ko na makalimutan mamaya. Jan Mer Corsiga. Ayan. Sana wala akong nalilimutan. So, maliwanag dito na wala tayong alam. Kasi tinan ninyo, nagsisimba tayo. Nakikinig tayo dun sa misa ng pare. O kung Iglesia ni Cristo sa ministro. Kung born again ka sa pastor. Di ba? Kung Muslim ka sa imam.
Ibig sabihin, buong-buo yung paniniwala natin na baka Diyos tayo, buong-buo yung paniniwala natin na pupunta tayo sa langit once na tayo namatay. Nung tayo tinawag ni Abay Yawa sa kapulungan, lahat yun burado. Wala palang saysay yung napakatagal ko na sa reliyon. Pero nyo, magmula elementary hanggang pagkasilang, bininyagan ka, pagkatapos nag-elementary ka as Catholic, and then high school ka as Catholic. Ilang taon yan? 6 plus 4, 10, ano? O, ikaw ay pumasok ng 7, di 17 taon na ikaw ay nasa reliyon. Plus nung ikaw ay nag-aral pa halimbawa sa kolehiyo, 4 na taon pa yan, di 21. Tapos, nagkatrabaho ka, at pagkatapos ay nag-asawa bilang isang Katoliko, dala-dala mo yung aral Katoliko. Sisimba ng Linggo, sisimba ng Miyerkules. Pero, meron pong pagbabago sa buhay? Wala. Pagsasapit yung kaarawan, birthday, ipagdidiwang, lasing dito, lasing doon. Wala pagbabago. Ito ho yun. Pakinggan ho natin mabuti at dadan-dahanin ko yung sinasabi ni Pablo dito sa Romano, sa 7. Sabi niya, 1, mga kapatid, alam naman ninyo ang tungkol sa batas. Kaya nauunawaan ninyo na ang tao'y nasasakop lamang ng batas habang nabubuhay siya. Halimbawa, ayon sa batas, ang isang babaeng may asawa ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Pero kung namatay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. Kaya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang buhay pa ang kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangangalo niya. Pero kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas tungkol sa mga mag-asawa. At kung mag-asawa man siyang muli, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Kailan yan? Kapag patay yung asawa. Lahat o yan, inignore ng mga reliyon. Lahat. Ang ginawa nila, nagdiborsyo, annulment. Pero maliwanag dito na makapag-aasawa lamang siya kapag patay. Mahirap tanggapin sa isang nasa laman. Pero habang ikaw pala, halimbawa, katulad yan, siguro nakita naman natin yung mga artista, no? Hiwalay, deklara ng annulment, asawa, 5 taon, hiwalay, deklara na naman ng annulment. Kasi wala tayong divorce, di puro annulment. Tanong, nagkasala ba sila? Opo. At marami ho sa kanila ang namatay na. Yung bang kasalanan na yun, dala-dala nila? Opo. Paano yun, Brad? Ang paniniwala nila, pupunta sila sa langit. Yun ang paniniwala nila. Di ba? Napakasakla. Bakit? Naniwala ka dun sa mali. Ituloy natin. Tingnan ninyo, 4. Ganyan din ang nangyari sa inyo, mga kapatid. Malaya na kayo sa kautusan sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Muli siyang nabuhay at kayo'y pinag-isa sa Kanya para ano? Para maging kapaki-pakinabang sa paglilingkod sa Diyos. Noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, ang masamang pagnanasa ang nag-ahari sa ating katawan at pinukaw pa ng kautusan. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakapagdudulot ng kamatayan. Hindi alam na maraming tao yun. Nabagamat siya buhay, pero patay. Kaya pagka dumating na yung literal na kamatayan, tuloy-tuloy doon sa limingan.
Yung sinasabi ng mga pastor na may buhay na walang hanggan, yung pangako ng mga pastor, ng mga ministro, ng mga pare, obispo, imam, lahat yun, puro kasinungalingan. Kasi letra por letra o yan. Na sinasabi yan ang kinalalagyan dati natin. Sabi niya. Noong namumuhay pa tayo sa dati nating pagkatao, ang masamang pagnanasa ang nag-ahari sa ating katawan at pinupaw pa ng kautusan. Kaya gumawa tayo ng mga bagay na nakapagdudulot ng kamatayan. Pero ngayon, malaya na tayo sa kautusan. Bakit? Dahil namatay na tayo sa kautusan ito na dating umaalipin sa atin. Ang ating paglilingkod ngayon sa Diyos ay hindi na ayon sa dating buhay na dulot ng kautusan, kundi sa bagong buhay na dulot ng banal na Espiritu. Yan ang wala sa reliyon. Ano yun? Yung banal na Espiritu. 7. Ang ibig ko bang sabihin ay masama ang kautusan? Aba, hindi. Sapagkat kung walang kautusan, hindi ko malalaman kung ano ang kasalanan. Halimbawa, kung hindi sinabi ng kautusan, huwag kang maging sakim, hindi ko sana nalaman na masama pala ang pagiging sakim. Ngunit, ginamit ng kasalanan ng kautusan ito para pukawin sa akin ang lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat kung walang kautusan, walang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya pala merong kautusan dahil doon sa kasalanan. Noong una, nabuhay ako ng walang kautusan. Pero nang malaman ko ang kautusan, nalaman kong ako pala'y makasalanan at nahatulan na ng kamatayan. Hindi alam ng marami yun. Hindi alam. Yung palang pagpapadasal, namatay ka, katoliko ka, namatay ka, dadaan ka sa simbahan, padadasalan ka kay Father. Wala palang silbi, wala palang saysay. Bakit? Ang hatol sa iyo kamatayan dahil namuhay ka sa kasalanan. Wala palang silbi si Father. Oh? Wala palang silbi si pastor. Wala palang silbi si imam. Wala palang silbi si obispo. Kasi kahit na anong dalangin ang gawin ng isang pare sa isang namatay, kasi sabi ni Pablo, maliwanag to eh. Sabi niya, noong una nabuhay ako ng walang kautusan, pero nang malaman ko ang kautusan, nalaman kong ako pala'y makasalanan at nahatulan na ng kamatayan. Kaya ang kautusan na dapat sana'y magbibigay ng buhay, ang siya pang nagdulot sa akin ng kamatayan. Sapagkat ginamit ng kasalanan ng kautusan para dayain ako. At dahil dito, nahatulan ako ng kamatayan dahil hindi ko masunod ang kautusan. Puro kamatayan eh. Ang naging dulot, wala tayong naiintindihan. Wala tayong nalalaman. Nakikinig lang kay pastor. Kapag inabot ka na ng kamatayan at ikaw ay nakikinig kay pastor, kay ministro, kay obispo, kamatayan ang antong. Bakit? Buhay na buhay ang kasalanan. Walang naiintindihan ng tao. Walang naiintindihan. Abuloy, paggawa ng simbahan, paggawa ng ganito, bigay kay ganun, puro panglaman. Di ba? Ang sabi dito ni Pablo. 12. Pero sa kabila nito, banal pa rin ang kautusan. Ang bawat utos nito ay banal at matuwid at mabuti. Nangangahulugan ba na ang mabuting bagay pa ang siyang nagdulot sa akin ng kamatayan? Aba, hindi. Ang kasalanan ang siyang nagdulot nito. Ginamit ng kasalanan ng kautusan na isang mabuting bagay para ako'y mahatulan ng kamatayan. At dahil dito, nalaman ko kung gaano talaga kasama ang kasalanan. Hindi naligtas si Judas, hindi naligtas si Solomon, hindi naligtas si Saul. Bakit?
dahil sa kasalanan. Hindi naligtas yung mag-asawa, si Ananias at saka si Sapphira. Bakit? Sa kasalanan. Biro ba? O. 14. Roma pa rin, Roma 7, 14. Alam natin ang kautusan ay mula sa banal na espiritu, pero makamundo ko at alipin ang kasalanan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili, dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin, ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang ginagawa kong masama, ibig sabihin ito'y sumasang-ayon ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. Kaya hindi talaga ako gumagawa ng masama, kundi ang kasalanang likas sa akin. Alam kong walang mabuti sa akin. Liwanag yan, Ang isang nasa laman, walang mabuti sa kanya. Ang tinutukoy ko ay makasalanan kong pagkatao. Dahil kahit gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko ito magawa. Dahil dito ang mabubuting bagay na gusto mong gawin, hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, alin yun? Pakikiapid, pagnanakaw, kasinungalingan, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Yan ho yung laman, ha? Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalumat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na magdudulot sa akin ng kamatayan? Salamat sa Diyos! Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Yahweh na ating Panginoon. Kung walang intervention si Abay Yahweh, mamamatay ang tao sa kasalanan. Hindi ka na maililigtas ng reliyon. Hindi ka maililigtas ni pastor. Hindi ka maililigtas ni Father. Kaya ang sinasabi ni Pablo, salamat sa Diyos. Salamat kay Abay Yahweh. Bakit? Siya ang magliligtas sa akin sa pamagitan ni Yahweh na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko'y nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, pero ang aking makasalanang pagkatao nagpapasakop sa kapangyarihan na kasalanan. Ano ngayon ang dapat gawin? Alam niyo ba yung banal na espiritu wala namang iba kundi si Abay Yahweh? Kaya sinasabi niya doon sa kanyang mga alagad, sabi niya doon sa Gawa 1:5. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabuti ng maraming araw, mula ngayon na kayo babautismohan sa Espiritu Santo. Sabi niya doon sa Gawa, sa Juan 14:26, sabi niya, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinasabi sa inyo. 17. Gayunman, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makabubuti sa inyo na ako'y umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo, ngunit kung ako'y umalis, siya ay susubuin ko sa inyo. Ang pangakong ito ni Yahweh siya ay natupad, may isang linggo nung dumating ang banal na Espiritu na may kapangyarihan sa araw ng Pentecostes, yung Gawa chapter 1. Ngayon, sa oras na manampalataya kay Kristo ang isang tao, agad nananahan sa kanya ang banal na Espiritu na nagiging permanenteng bahagi siya sa kanyang buhay. Ano sabi doon sa 8:14 ng Roma? Sapagat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang tanong natin, lahat ba ng tao mayroong banal na Espiritu? Hindi ho. Hindi lahat ng tao mayroong banal na Espiritu. Bakit?
Kasi nakita naman natin yung inisa-isa ni Pablo. Sabi niya, ang sinasabi niya doon, kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdulot sa akin ng kamatayan? Sino? Sabi niya, salamat sa Diyos. Nagpasalamat siya kay Abayawa. Si Abayawa ang may kapangyarihan. Wala sa reliyon. So, biro mong binaya ng mga reliyon ng napakaraming tao. Bilyon ng taong binaya ng mga reliyon. Hanggang sa ngayon, patuloy na dinadaya ng mga reliyon ng napakaraming mga tao. At hahantong lamang sa kamatayan. Walang pagbubukas ng kaisipan, ng pangunawa. Pero yan, daming reliyon yan. Ano? So, ayan mga kapatid. Sana dito ho ay maintindihan natin at ipinaunawa sa atin ni Abayawa na talagang merong likas sa tao. At yun nga ho yung flesh o yung sinasabing laman na dapat yan ang mawala. No? So pagka nawala na yan, ang sabi ni Pablo, kaya dun sa 8:1 ng Roma, pagka sabi niya, tingnan nyo sa 8:1, kaya ngayon, hindi nahatulan ng kaparusahan ng nakay Kristo. Sino? Yung hindi na lumalakad sa laman. No. Sabi ho doon sa 8:8 ng Roma. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Di ba? Pagka patuloy na tayo ay nabubuhay pa rin doon sa makasalanang pagkatao, ay hindi tayo kalulugdan ni Abayawa, mga kapatid. So, sana ho, dito sa ating naging pagtalakay, sa huling bahagi na ito ay mas lubos na nating naiintindihan ngayon. So anong gagawin natin? Walang iba kundi sundin natin yung kalooban ni Abayawa. Tandaan natin, merong kautusan para kay Noe, may kautusan para doon sa mga Israel sa pamamagitan ni Moises, at merong kautusan sa atin sa pamamagitan naman ni Pablo. Yun ang maliwanag. So hindi ho tayo lalabas doon sa bagay niyon. Nakita natin lahat ng mga utos ng mga reliyon, kumbaga mali, hindi ayon sa kautusan na sinasabi ni Pablo. No? So ang daming patuloy, tuloy-tuloy na namamatay at patay sa paningin ni Abayawa. Sana, loobin ni Abayawa, ipagpatuloy natin ay yung paggawa noong mabuti na inihanda ni Abayawa para sa atin. Efeso 2:10. Meron nang inihanda siya na para lakaran natin, na gaya nga ng nasabi ko kahapon. So muli, tayo po nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga non-viewers, sa lahat po ng mga nakakarinig. Sana loobin ni Abayawa na magbukas siya ng mga pangunawa. Ayun. Time check na ako. Meron ba akong, ayan, Sister Rosalie Bandoho. Magandang hapon. Ayan. Brad Rodelio Nava. Sister Chris Grisola, magandang hapon. Sana ho, Fortunato Juarez. Wala na akong hindi natawag ko. Ayun po, maraming salamat. At bukas ulit, loobin ni Abayawa doon sa ating Zoom. 4:30 ng hapon. Araw po ng linggo yan. Wala naman tayong live. No? So, yung Zoom po natin. Huling linggo ng buwan. Sabi nga ho, sabi ng di ba sinasabi nga ho doon sa mga ngaral, 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat narinig, ikaw ay matakot sa Diyos. Huwag ko tayo sa tao matakot. Sa Diyos. Kay Abayawa tayo matakot. Hindi sa tao. Kasi ang reliyon sa tao natakot hindi kay Abayawa. So naging front lang nila yung salitang Diyos, yung salitang Panginoon,
Pero pagdating doon sa kautusan, buhay na buhay yung kasalanan nila. Dahil doon sa kautusan, buhay na buhay yung kasalanan, at pagka ikaw ay buhay na buhay ang kasalanan sa iyo, yung kamatayan nasa iyo. Kaya sinasabi nga natin, hindi naman kailangan na pumarito pa ang Kristo para hatulan ka. Hindi Maliwanag na yung sinabi ni Pablo na talagang ang tao, dun sa 6:23 ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Once na patuloy tayo nagkakasala at patuloy natin nilalabag ang kautusan o batas ni Hawa, kamatayan lang ang ato sa atin. Matulog man tayo or magising sa kinabukasan at patuloy pa rin tayo nagkakasala, ang kamatayan nasa atin. Yung buhay na wala hanggan na ipinapangako niya, hindi mararanasan ng sino mang tao na nabubuhay pa rin sa kasalanan. Ano ba ang dapat natin gawin? Simpleng pakinggan, nababasa, pero ang hirap gawin. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ikalawa, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang iyong kapwa gaya na pag-ibig mo sa iyong sarili. Nababasa, napapakinggan, madali pero pagka yung isasagawa mo na at ikaw ay naandoon sa laman, siyempre pagka ang tao nasa laman, ang kasalanan nangyayari, sa paano kang mabubuhay kung patuloy ka dun sa pagkakasala? Di ba? Madaling sabihin, madaling bigkasin, ibigin mo siya ng buong puso, pero yung isasagawa, yun na napakahirap na. So, anong kailangan? Dapat merong banal na espiritu. Ano ang tungkulin? Ano ang sinasabi? Paano ba natin maranasan ang paggabay ng banal na espiritu? Paano natin malalaman kung anong ayon lamang sa ating sariling isip at kung ano ang banal na espiritu? Hindi nagsasalita ang banal na espiritu sa pagitan ng tinig na narinig ng tenga, sa halip ginagabayan niya tayo sa pagitan ng ating konsensya. 9:1 ng Roma. Ayan. Sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling, ito'y pinatutuhanan ng aking budhi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sa isang tahimik na mahiwagang pamamaraan. Kasi ang nakikinig ng marami, yung turo, pangangaral ni pastor. Pero iba, yung palang budhi, konsensya ng isang tao, yon ang naggagabay, ginagabayan niya tayo sa pamagitan ng ating budhi. Ayun Ang isa sa mahalagang pamamaraan upang maranasan ang paggabay ng banal na espiritu ay ang maging pamilyar sa salita ni Hawa. So, yung banal na kasulatan, pangalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Dito tayo itinutuwid, dito tayo tinuturuan, dito tayo sinasaway, at dito tayo nagsasanay ng ukol sa katuwiran. Kaya tayo ay nagiging banal na katulad niya. Yun po, muli maraming pong salamat. Kalooban ni Hawa ang siyang mangyari sa atin, sa ating mga kapatid na nasa kapulungan, kahit saang parte ng mundong ito. Sana loobin ni Hawa na magpatuloy ho tayo. Maraming salamat. Sister Maria Victoria Morales, Sister Cristina Juarez, meron pala akong binabasa. Carlo Roll, salamat po Hawa, salamat yung pumuli bro Eman. Sister Maria Victoria, tama po bro. Ayun. Sige po. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi sa mundong ito. At patuloy po tayong nagpapasalamat sa mga kapatid, kamanggagawa ni Hawa. Maraming salamat. Laging si Hawa po ang magbabalik sa bawat isa.
Alam naman natin kung ano yung ating itinanim at alam din natin kung ano yung ating aanihin. Yung hindi naranasan ng iba nating mga kapatid, yung sinasabing bunga ng Espiritu. Yung kagalakan, yung kapayapaan. Tingnan natin yung ating sarili. Yung bang bunga ng Espiritu ay nasa atin pa o hindi na natin naranasan. So kung hindi natin naranasan yung bunga ng Espiritu, mayroong problema. At natitiyak ko, hindi si Abayawang may problema, ang may problema ay tayo. Kung hindi na natin naranasan yung pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Yan ho kasi yung bunga eh. Pagka nasa atin yung bunga ng Espiritu na yan, wala ko sa reliyon niya na hindi kayang bilhin ng tao yung bunga ng Espiritu. Ang nagbibigay lang yan ay walang iba kundi si Abayawa. So dapat nararanasan natin yan, yung bunga. Kasi kung ikaw ay wala na sa laman, mararanasan mo yan. Pero kung ikaw ay patuloy na nasa laman, hindi mo kailanman mararanasan yung kapayapaan, yung kagalakan, yung pag-ibig. Numero 1 yung pag-ibig dyan eh. Hindi ba? So hindi maranasan yun, yung bunga, kung nasa laman. Tama yung sinasabi ni Pablo dun sa Roma 7. Kaya pagka binulay natin yun at binasa pa ulit-ulit, makikita natin yung ating sarili. Dati. At yung ngayon naman, makikita din natin. Umuli, maraming salamat sa lahat. Tanging si Abayawa na lamang ang magbabalik sa bawat isa. Tatandaan natin bilang mga kamanggagawa. Ano ibig sabihin ng kamanggagawa? Sama-sama tayong tumutulong sa pangangaral. Hindi man literal na tayo ay nangangaral, pero nagiging kabahagi tayo sa pangangaral, sa pagpapalaganap ng katotohanan. Hindi ba napakasarap na makinig na naging kamanggagawa tayo ni Abayawa? Na ginagamit tayo instrumento, yung ating pinansyal na para makapangaral. Di ba? Di ba ang sarap ng pakiramdam? Yun yung kagalakan na ibinibigay sa atin ni Abayawa. Pagka naririnig na natin na, di ba? Di nagagalak tayo. Yun yung bunga ng Espiritu. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Bukas po, kung lulobin sa ating Zoom.